Samantala, sinagot ng Malacanang ang ilang naging pahayag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Malacanang magbabalita si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie. Cheryl, good luck pa rin daw ang hiling ng Malacanang para sa kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot yan sa lead counsel ni Digong na si Attorney Nicholas Kaufman na nagsabing isa sa pinakamalaking hamon sa kaso ni Duterte sa ICC ang political manipulation of arguments. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat ibalik kay Kaufman kung sino ba ang nagmamanipula. Inaasahan naman na rin daw na sasabihin ito ng kampo ni Duterte, lalo't lahat naman anya ng abogado ay nais ipanalo ang kaso ng kanyang kliyente. Buwelta pa ng palasyo, pakinggan din daw sana ang hinaing ng pamilya ng mga EJK victims na hinaharas ngayon umano ng mga taga-suporta ni FPRRD. Samantala, kasabay niyan, may payo naman ng palasyo kay Presidential Sister Senadora Amy Marcos na nangunguna sa investigasyon ng pagpapaaresto kay Duterte. Mabuti raw kung mag-imbita ito ng iba pang eksperto sa pagdinig ng Senado. Sabi ni Castro, mas mainam daw na maraming opinyon ang marinig ng presidential sister para makatulong sa kanya na mabalanse rin ang kanyang opinyon. Kahapon, inanunsyo ng palasyo na dadalo na ang mga opisyal ng administrasyon sa susunod na pagdinig ng Senado. Kabilang sa mga maaaring dumalo, sila DOJ Secretary Boying Remulla at CIDG Director Major General Nicolas Torre. Samantala, kaugnay sa pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon, nakahanda raw ang palasyo na magbigay ng karagdagang pondo sa mga lokal na pamahalaan na apektado kung kakailanganin. Mahigpit daw ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa kanilang field offices. Cheryl, tiniyak din ng palasyo na tuloy ang pagbibigay ng DSWD ng mga food packs at iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.